Welcome po sa ating WIN second service. Are we blessed today? Amen! Thank you, Lord. At pakibati po natin yung ating mga katabi o yung nasa ating likuran. You are blessed, kapatid. Okay, so patuloy po natin magalak po natin purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos na Kristo. Amen? At sa ating nasa online po, welcome po kayo to join us. Samahan niyo po kami sa ating second service sa oras na ito. Sa oras na ito, ang ating pong WIN Church ay matatagpuan dito sa 55 Honeybee Street. Kaya kung gusto niyo pong dumalaw po dito, sumama, welcome po kayo anytime pag sa mga services po natin. Kaya magsitayo po tayo lahat para ihanda po natin yung ating mga Biblia para sa ating unang pagbasa. Amen. Amen. Hallelujah. So, ipagbukas po kayo sa aking sa aklat ng Efeso chapter 4, verse 17 to 32. Verse 17, ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, iginigit kong huwag na kayong mabuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, walang kabuluhan ang isip nila. 18. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. 20. 21. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus at bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan nasa Kanya? 22. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. 24. Huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo, dahil kabilang tayong lahat sa isang katawan. 26. 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon sa Satanas. 28. Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. 30. 31. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. 32. Sabay-sabay po tayo. Sa lalim nito ay kayo at magiging sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen. Ang Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Let us pray, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabi ito. We truly humble our souls to you, O God. We ask you to empty our hearts and fill it with your love and hope, O God. Sa bawat isa na naririto, Panginoon, may the manifestation of your Holy Spirit will lead us while worshiping you, O God. Sa lahat, sa bawat isa na
naririto, O God, who gave their time and effort para sama-sama kami magpuri at sumampalataya sa iyo, O God. Samba sa iyo sa gabi ito, O God. And Lord, we pray also, Panginoon, to our pastors, leaders, at sa bawat isa, especially to Pastora Ode, who will deliver your message tonight, Panginoon. Give her knowledge and wisdom, O God. Use her for your glory in the congregation, O God. And to show us the revelation of your words that will help us to set us free, O God. And Lord, we ask you for anointing and breakthrough in all our areas, Panginoon, sa bawat isa na nakakarinig ng iyong salita, O God, Jesus. And Lord, bless every single person who are part of this church, O God. Bless us, O Lord. And Lord, strengthen our faith to know you more deeper, O God, to be more closer to you, and to grow in our faith, O God, Jesus. And we believe it and receive everything we pray. In the wonderful name and precious name of Jesus. Amen and amen. Dumako po tayo sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Efesos chapter 6, 1-4. Una, salita po tayo. Mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang sa Panginoon sapag ito ang nararapat. Katlo, ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Sabay-sabay po tayo. Mga magulang, morning po sa lahat. Hallelujah. Ito po na nagdadala at nakasama po namin kayo muli sa bahay dalanginan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord to Jesus. Sabi po sa Psalm 104, sabi doon ni David, I will praise the Lord. I will sing Him a new song as long as I live. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, di ba? Nakakawala yan ng lungkot, nakakawala ng sakit. Habang may buhay tayo, mga kapatid, habang malakas pa tayo, magpuri tayo sa ating Panginoon, tumalon, tumayaw. Huwag na natin hintayin na hindi nakakayanin na tayo na hindi na tayo makakasayaw, hindi na tayo makakatalon. Hanggat kaya pa natin magpuri tayo sa ating Panginoon, tumalon, sumayaw, tumalakpak, di ba? Hallelujah! Kaya mga kapatid, umawit po tayo sa ating Panginoon. Glory to Jesus. Let's go.
Lord. Salamat po, Jesus. Tunay na Diyos, ikaw ang nakakalaw,
una at sinabi, sabi po sa Lucas 16, 19:60-21, lumapit sa kanya una at sinabi, ang perang ibinigay sa akin ay tumutubo ng 10. Sinabi ng hari, magaling, mabuti ang alipin. At dahil naging tapat ka sa kakausong pinagkatiwala ko sa iyo, pamamahalayan kita sa lungsod. Lumapit ang ikalawa at nagsabi, ang pera ko na ibinigay ninyo sa akin ay tumubo ng 5. Sinabi ng hari, mamamahala ka sa lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, ito ang pera ninyo, hinalot ko po sa isang kanyo. Dahil natatakot ako sa inyo, alam ko kasing mabagsi kayo. Hallelujah. I-share ko lang po yung naranasan ko po bilang po, dati po akong nagbalik loob sa Lord, pero nag-stop po ako. Kasi, una reason kung bakit po ako nag-stop is, natakot po ako. Kasi di ba, pag yung, kumbaga parang in natural way, parang matatanggalan tayo ng 10% sa nakinikita natin. Parang atin kasi yun. Pero hindi natin nakikita na in supernatural way, na ang Lord ay i-open the doors of heaven kapag nagbigay tayo. Pero hindi lang dapat yun yung reason kung bakit tayo magkakaloob sa Lord, kundi it's a secret of abundance. Pangalawa, unang-una, honoring the Lord na sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating mga kinikita, lagi natin uunahin siya, seeking first the kingdom of God. At nakita ko yun sa buhay ko. Bali dati, isi-share ko lang na parang bakit ganun ang laki ng binibigay ko sa church kaysa sa nanay ko. So, ang ginagawa ko, ay, let's say 800 shekel yung binibigay ko sa church, gagawin kong 1,000 shekel sa nanay ko. Kasi parang gusto kong masatisfied na, ay, mas malaki pa rin sa magulang ko until napagod ako. Kasi the more na binibless ako ni Lord, the more nalalakihan ko yung binigay ko sa mother ko, which is mali yung motive ko. Na dapat pala, ang motive natin is put first God, to honor Him sa lahat ng ating gagawin. And then nakita ko naman yung abundance na nangyari sa life ng nanay ko. Hindi lang sa akin, kundi sa mga anak ko, na talagang yung protection ng Lord, yung provision, yung business ng nanay ko, share ko lang, testimony ko lang, na sa lugar namin, isa na siya sa nag-number 1. Hindi ko akalain na mag-number 1 si nanay ko sa business niya. Dahil ang dami mga mayayaman doon na mas malaki ang negosyo, pero kami yung tinatangkilik. Hindi dahil sa sarili naming lakas, kundi naniniwala kami na sa likod nun, ang Lord ang kumikilos sa buhay namin. Kaya, ina-encourage ko po kayo na pag po kayo tumulad sa akin na nag-alanganin, kasi pag natutunan natin maging grateful, doon tayo magiging faithful. Para sa akin yung faithful kasi hindi lang siya yung tapat ka, hindi yung faithful is puno ka ng pananampalataya na ibibigay ni Lord ang lahat ng pangangailangan mo. Yun ang pangangailangan. Kaya yun ang Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. It's nice to be back. Yeah. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin at mananatili kayo sa aking salita, ano man ang ibigin nyo, pagkakaloob ko sa inyo. Kaya, sa oras na ito, Panginoon, kami mananatili sa iyong piling magpakailan. Amen po ba? Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the gift of life. Hallelujah. Hallelujah. Yes,
mga Lord, nagsisik, biligan, umaapaw, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ay kapunto, Panginoon, ay marami pa kong kaluluwa, Panginoon, maabot, Lord God. Nandun ko mga bata, Panginoon, mapakain, Panginoon. At Lord, mag-expand pa, Lord, ang iyong kaharian, Panginoon, hindi lang po dito sa Israel. Bigit sa lahat, Panginoon, sa aming bansa sa Pilipinas, na maraming mga bata, kagaya po namin, na nakakilala sa iyo, Panginoon. Lord God, bless mo po kami, Panginoon, Panginoon po, ay maging instrumento pa po kami, Panginoon, ng iyong iglesia. Ito po kami dalangin, dito sa may tinig ko, Amen. 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 Dito naman tayo sa pag-aaral ng Biblia. Ang text ko ay kinuha ko sa 1 Samuel chapter 4 verse 1 to 5. Ito ay sinend ko sa mothers noong last Sunday. Kaya narinig ko na ng mothers na kasama doon sa aming pagpapuro. Okay, nagrema sa akin. Tamang-tama ako'y mag-share ngayon. Talagang gusto ko rin i-share sa inyo. Dito sa 1 Samuel chapter 4, verse 1 to 5. Ito ay buong chapter ng verse 4, pero hinatid ko para i-share ko naman sa next week sa kabila. Dumating ang araw na nakipaglaban ang mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Apek naman ang mga Pilisteo. Sumalakay ang mga Pilisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan, ay natalo sila ng mga Israelita. Natalo nila ang mga Israelita. Sila ay nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang mga namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Pilisteo ngayon? Diba? Yun ang tanong ng mga namumuno. Ibig sabihin, yung mga namumuno ito ay nakaligtas doon sa labanan yun. Hindi sila doon nakasama doon sa 4,000 namatay. Kaya nagkaroon pa sila ng pagkakataon magtanungan kung bakit sila natatalo. Ang mabuti pa ikunin natin sa Shilo ang kaba ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon, ay iiligtas niya tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaba ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakuluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hopni at Pinehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaba ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigaw. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa o Diyos ay magrema po sa bawat isa sa amin ng iyong mga salita. Tunay o Diyos na ang iyong glory ay hindi mo binibigay, hindi nasasayang para bigay mo sa mga tao, hindi tapat sa iyo. Panginoon, hindi mo isusuko ang iyong kawalalhatian, ang iyong pagkadakilang pangalan sa mga tao ikaw ay ginagamit. Panginoon, maraming po salamat sa oras nito. Pagpalain mo po makakarinig ng iyong mga salita at nawa, Lord, hindi lang po marinig, kundi magrema sa puso namin. Panginoon, maraming pong salamat in the name of Jesus. Amen. Ang 1 Samuel chapter 4, isang mahalagang kabanata na nagsasalaysay ng isang madilim na panahon sa kasaysayan ng Israel. Ang mga Israelita ay dumanas ng matinding labanan noong panahon iyon sa kamay ng mga Pilisteo dahil wala sa kanila yung kaba ng tipan. Di ba yung kaba ng tipan, siguro nakita na ninyo yung picture ng kaba ng tipan. Ano? Kung ito yung kaba ng tipan, ito yung sa loob ng kaba ng tipan, alam naman natin, nandun yung tungkod ni Aaron na musbong, yung 10 Commandments at yung mana. At yung over ng kaba ng tipan na yun ang sinasabing mercy seat ng Lord. May dalawang kerubin doon na nababalutan yung takip
doon siya kumikilos. Ibig sabihin, kapag nandoon yung presensya ng Panginoon ay talagang nananatili doon sa Kaba ng Tipan. At iyon ay napakahalaga sa mga Israelita. Diba, wala yung Kaba ng Tipan sa kanila at nararanasan ng Israel yung matinding labanan at doon namatay yung 2 anak ni Eli. Kasi yung Kaba ng Tipan, ang Kaba ng Tipan ay isang kaba ng kayamanan sa mga Israelita dahil doon sa pamamagitan ng Kaba ng Tipan, sila'y pinagpapala ng Diyos. Kasi napakahalaga sa kanila dahil yung Kaba ng Tipan, ang Kaba ng Tipan ay kumakatawa sa presensya ng Diyos na sumasama sa kanila. Alam ng mga Israel na hanggang nasa kanila yung Kaba ng Tipan, anuman ang pagdaanan nilang laban, alam nila na sila ay mananalo. Dahil, di ba, yung Kaba ng Tipan, yun ang umaakay sa kanila. Umaakay sa kanila hindi lang sa mga labanan, kundi pagpapala. Pinapangunahan ng Kaba ng Tipan, yung pag sila'y lumalaban sa mga kaaway nila, kapag nasa kanila yung Kaba ng Tipan, talagang nananalo sila. Kasi kung makikita natin, yung Kaba ng Tipan ay parang mayroong kapangyarihan. Pero sa panahon natin, kung titingnan natin sa literal, para hindi yun ang Diyos dahil yung Kaba na lang ng Tipan, pero ng panahon, yun talagang nandun ang Panginoon. Yun ang nagiging simbolo ng pag-akay sa mga Israelita. Kapag wala ang Kaba ng Tipan, talagang matatalo sila. Diba? Bakit inalis ng Diyos yung protection? Bakit, diba, nung inalis ng Diyos yung protection sa mga Israelita, natalo ang mga Israelita at nakita natin na namatay ang mga kalalakihan, 4,000 kalalakihan na namatay. Pero inalis ng Diyos yung protection sa kanila dahil sa pagsuway ng mga Israelita sa Diyos. Kung tutusin, hindi na sila dapat magtaka at magtanong kung bakit sila natatalo. Una sa lahat, wala sa kanila yung Kaba ng Tipan. At tigit sa lahat, nagkasala sila sa Diyos. Kung mababasa natin yung 1 Samuel chapter 3, doon makita natin ang pagsuway ng mga Israelita. Diba? Pag wala at hindi ka sinamahan ng Diyos, katulad ng mga Israelita na hindi sila sinamahan ng Diyos, sila ay natalo. Diba? Sabi nga doon sa Kawikaan, diba? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Pero ang mga Israel hindi sila, gusto lang nilang manalo. Pero wala sa kanilang puso ang Diyos. Sa totoo lang. Kasi ang Diyos ay may pamamaraan. Yung parang yung iniisip ng mga tao. Diba? Parang tayo, parang yung tatawagin lang natin ng Diyos dahil meron tayong maling motibo. Meron lang tayong, katulad ng Israel, nung sila dito ay natalo, napag-isipan nilang kunin yung Kaba ng Tipan sa Shiloh. Bakit nila gustong kunin ang Kaba ng Tipan sa Shiloh? Kasi nga, gusto nilang sila ay manalo. Dahil hanggat wala ang Kaba ng Tipan sa kanila, never silang mananalo. Pero yung kanilang pag-iisip sa pagkuha ng Kaba ng Tipan ay mali ang motibo nila. Ang gusto lang nila, kaya gusto nilang kunin ang Kaba ng Tipan para manalo sila sa laban. Hindi nila naisip na dapat nilang kunin yung Kaba ng Tipan para sila'y magsisi at manumbalik sa Diyos.
Hindi yung maling motibo nila na gusto nilang kunin ang kaban ng tipan para mayroon silang proteksyon. Para ang ginawa lang nila sa kaban ng tipan, yung iniisip nila na kunin natin yung kaban ng tipan. Parang ginamit nila, parang agimat ang kaban ng tipan para sila ay manalo. Yung motibo nila na gusto nilang manalo, ginamit nila yung kaban ng tipan na isang agimat. Para bagang yung katulad natin na minsan nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos. Ang hilig natin bumili ng mga kung anong pampaswerte, di ba? Parang ganyan ang ginawa ng Israelita. Hindi nila naisip na gusto nilang, ay kunin natin ang kaban ng tipan. Bakit tayo natatalo ngayon? Dahil tayo ay nagkasala, kailangan natin manumbalik sa Diyos. Hindi na sila dapat magtanong, pero yung kanilang pag-iisip na kunin yung kaban ng tipan sa Shiloh ay iba yung motibo nila para gawin lang nilang agimat ang kaban ng tipan para sila ipanalo sa kanilang labanan. At yun ang ayaw ng Diyos. Mga kapatid, ang Lord hindi niya ibinibigay yung kanyang glory, yung kanyang kaluwalhatian sa mga tao, alam niya yung puso ay mali. Totoo lang. Ang Lord hindi niya yung sabihin, ibibigay o pagpapalain ka sa lahat ng bagay, pero mali yung motibo mo. Hindi natin pwedeng ipakita, mga kapatid, na tayo mga reliyosong tao, tayo umaating dito, pero ang mali ang motibo ng ating puso. Hindi natin mababayaran ang Diyos. Sa totoo lang. Yung halimbawa, pupunta tayo dito para meron lang tayo gustong ipakita sa Diyos. At meron tayong hihingin sa Diyos. Dapat hindi tayo maging ganun katulad ng mga Israelita. Naiisip lang natin ang Diyos, ilalagay at isasama lamang natin ang Diyos sa buhay natin dahil meron tayong motibo na tayo ipagpalaki. Kung tutusin tayo pinagpala na ng Diyos, pero mayroon pa tayong hinihingi at hinihingi. Diba? Sabi sa 2 Samuel chapter 20-31, mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan, pangako ni Yahweh ay sadyang maasahan. Sa nagpapasakop, siya ay kalasal. Pero kung ikaw naman ay hindi nagpapasakop, pero ikaw lang ay gustong humingi ng humingi, na gusto mo lang ang Diyos ay gawing anting-anting mo, na gusto mo yung lahat ng minimithi mo ay mapasa iyo, pero mali yung puso mo at mali ang motibo mo. Hindi ibibigay ng Lord ang glory niya sa mga tao. Iba yung puso at kilala ng Diyos. Kasi minsan karamihan ganun di ba? Susunod tayo sa Diyos para tayo magpalaya. Hindi maganda yung gusto ng Diyos dahil gusto naman talaga ng Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. Pero tinitingnan ng Diyos kung ano talaga yung pagsunod natin. Yung pagsunod ba natin ay talagang tapat tayo sa Kanya at gusto natin sumunod sa Kanya, o ang pagsunod natin sa Kanya ay meron tayong motibo na tayo lang ay pagpalain niya. Lahat tayo mga kapatid, may kanya-kanyang laban sa buhay. Iba't ibang laban natin sa buhay. Kung gusto natin mapaglabanan at magtagumpay tayo sa laban natin, unahin natin ang Diyos. Linisin natin ang puso natin. At huwag natin gawin siyang parang genie lang. O huwag natin gawin siyang parang anting-anting lang. Parang yung, magsasamba ka ngayon, birthday ko. Diba? O magsasamba ka ngayon dahil Pasko. May hihingi ako sa Diyos. Hindi mo alam, kapatid, na kahit hindi ka humihingi, ibinigay na ng Diyos. Malilamang ka na hindi lamang dahil naatin ka dahil birthday mo. Hindi lang naatin ka dahil New Year. O dahil naatin ka dahil may nangyari sa iyo. Kapatid, ang pagsunod sa Diyos may mangyari o walang mangyari. Susunod ka sa Diyos. Alam mo, tulad sabi ko, Lord, alam ko, Lord, na malaki ang pananagutan ng lahat ng natayo dito.
Ang lahat ng sinasabi namin na natayo dito ay nakasulat dyan sa iyo. Ngayon pag dumating, Lord, yung pagsubok na ayaw kong mangyari, na hindi ninyo alam yung aking mga iniisip. Lord, wag mo akong hayaan. I-angkla mo ako sa iyo. Yung, hindi lang yung pagtayo ko, yung pagtawag ko sa iyo dahil nasa maayos ako. Pero kung dumating yung mahirap na sitwasyon na ayaw kong mangyari sa iyo, hindi ko kaya. Di ba sasabihin natin na, ay, nahandyan ang Diyos. Hindi ko pababayaan. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na napakahirap, na parang hindi mo kaya, matatawag mo pa kaya ang Diyos o masusunod ka pa kaya sa Diyos. Pero alam ng Diyos, yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Yung maging tapat tayo sa Kanya. Na anuman yung mangyari sa buhay, nandun ka man sa laban na napakatindi, ang gusto ng Diyos ay ang hanapin mo siya. Hindi lahat sa maling motibo ng iyong puso. Mga kapatid, dapat tayo maging tapat sa Diyos, anuman ang maging sitwasyon natin. Hindi natin dapat gawin ang Diyos na parang isang bagay lang na mapapasunod sa lahat ng gusto natin. Kasi sa totoo lang, yung pagsunod sa Diyos, hindi kaya napakadali, napakahirap, pero ang gusto ng Lord at nakikita ng Diyos sa puso natin, yung talagang nagsusumikap ka na kahit napakahirap na sitwasyon, talagang pinipilit mo na siya'y masaya. At ganoon yung mga Israelita. Ang mga Israelita, mali ang kanilang motibo. Gusto lang nilang napag-isip lamang nila na kunin ng kabanang tipan para sila'y manalo sa laban. Tama naman talaga yung kanilang iniisip na kunin ng kabanang tipan dahil yung kabanang tipan talaga, yun ang umaakay sa kanila sa labanan. At nakita naman natin mula nung Exodus na ito hanggang sa bago matapos yung Genesis na walang tigil ang labanan ng mga Israelita. At katulad nga ng sinabi ko sa mga mothers, yung gera na ito mga kapatid, di ba katulad dito, literal na gera, no? Tayo nananalangin na magkaroon ng kapayapaan ng Israel. Pero nakasulat na sa Biblia na hanggat hindi dumadating ang Messiah ay magkakaroon ng labanan. Di ba? Ang gusto lang, ang atin lang hinihiling sa Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero kung talagang binabasa natin ang Biblia, talagang walang katapusan ng laban dito sa Israel. At ipinakikita ng Diyos sa mga Israelita na hanggat hindi sila nakakakilala sa Diyos, talagang may laban. At ipinakikita ng Diyos na ang laban na iyan, mapapagtagumpayan lang nila kung sila talaga'y magninikluhod at sasamba sa tunay na Diyos. Diyan talagang may gera eh. Hindi naman yan maubos yung gera. Na yan talaga kasulat na sa Biblia. Kahit sabihin natin matapos na yung gera, matapos na ang gera, matatapos ang gera, pero magkakaroon pa rin ng gera. Mga kapatid, isipin ninyo, sa totoo lang, yung napalahing 2, tapos ito, 4, ilan ang kapalit niyan? Yung mga lumabas na yan, masasabi mo bang hindi yan magiging katulad ni ni Sinwar? Yung pinaglabas na si Gilead, Shalit na isa, yan, si Sinwar na yan yung inilabas na nangyari na yung gera. At gano'n din ngayon, walang katapusan ng gera. Sabi nga ng amo ko, sabi ko sa amo ko, o tingnan mo, nanalo na si Trump. Okay na, hindi na gano'n magkakagera. Sabi niya, oo, nanalo si Trump. Pero yun ay pansamantala lang. Yung parang sabihin nila, sabi niya, magkakaroon lang sila ng, gusto ko yung mababakasyon lamang sila sa kaunting katahimikan. Pero tuloy pa rin ang gera. Ibig sabihin niya na
kalimutan natin yung pangunahing bagay. Ang lumapit at isuko sa Diyos ang lahat sa atin. Kasi minsan, tulad nga ng sinasabi ko, may kanya-kanya tayong laban. Pero huwag natin i-assume na lagi tayong mananalo sa laban. Pero alalahanin natin, sa bawat laban natin, kasama natin ang Diyos. Hindi naman talaga totoong nananalo tayo sa lahat ng laban. Sasabihin lang natin ay mananalo tayo sa laban natin ito dahil kasama natin ang Diyos. Oo, kasama natin ang Diyos. Pero tama ba yung puso mo? Baka sinasabi mo lang na kasama mo ang Diyos pero mali yung motibo mo. Huwag nating i-assume na tayo Kristiyano. Sasabihin natin, ay, ako Kristiyano. Lahat ng laban ko, mapapalalaman ko. Masasabi mo mapapalalaman mo ang laban mo. Kung iyan naman ay mali, ang ipinaglalaban mo. Taliwas sa gusto ng Diyos yung pinaglalaban mo. Kasi noon pa man, di ba, sinasabing nga ng mga Israelita ay matitigas ang ulo. Kahit doon pa man talaga, ang ayaw na ayaw ng Lord ay meron siyang kaagaw at ayaw na ayaw ng Lord na siya ay babaliwalain. At yun ay palaala din sa atin. Yung nangyari dito sa laban ng mga Israelita, natalo sila ng Palestine dahil iniwanan sila ng Lord. Dahil mali ang kanilang motibo at yun ang huwag mangyari naman sa atin. Kasi minsan lang humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Pero iba talaga yung motibo ng puso natin. Kasi huwag natin iisipin na tayo pagpapalain ng Diyos sa kabila ng pagsuway natin sa Kanya. Sa totoo lang. Iisipin natin na tayo pagpapalain ng Diyos pero sumusuway naman tayo sa Kanya. Katulad na sinabi ko, hindi ibibigay ng Lord yung Kanyang glory sa mga taong hindi totoo yung puso nila. Kung naunawaan niyo yung salita nila, di ba? Hindi ibibigay ng Lord yung Kanyang kabanalan, yung Kanyang banal na pangalan, na parang lulukuhin lang natin siya, na makamit natin yung gusto natin, pero sumusuway naman tayo sa Kanya. Hindi ganun ang Lord. At noon nga, dahil sa maling pagsuway ng mga Israelita, nanalo ang mga Pilisteo, ang mga Israelita ay nalagasan na naman ng 30,000. Nawala ang presensya ng Diyos. Yung pawalhatian ng Diyos ay nawala sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway sa Kanya. Sasabihin lang ng iba, ay hindi naman, bakit naman ako, kahit hindi naman ako gano'ng active, kahit hindi naman ako laging gano'n, kahit hindi naman lagi ako tumatawag, dahil alam ko ako Kristiyano, alam ko naman ako ipagtatawag pa yung Diyos, akala lang natin. Dahil ang Diyos ay banal. Hindi natin maluluko ang Diyos. Kaya tandaan natin, yung paggamit natin sa Diyos, sa pangalan ng Diyos, ay dapat alam natin na siya ay hindi lang basta Diyos. Pwede tayong manumpa sa ibang Diyos, na katulad natin, na nanunumpa tayo sa kung ano-ano, pero hindi dapat tayo hindi nga tayo nanunumpa sa tunay na Diyos. Pero yung paggamit naman natin sa Diyos ay para natin tayo nanunumpa sa Kanya. Pero mali naman yung puso natin. Sa maling puso ng mga Israelita, kailangan nila dahil nasa kanila yung kabanang tipan, bukan nila yung kabanang tipan, kailangan nila mananalo sila.
Gagawin niya na tayo mapanalo sa ating laban sa kabila ng ating pagsuway sa Kanya. Hindi sa pagsuway na dahil minsan yung puso pag hindi totoo yung puso natin at hindi totoo nakatuon ang puso natin, yun po yung sinasabing pagsuway sa Diyos. Tinatawag mo ang Diyos, naniniwala kung may Diyos, pero hindi naman totoo yung puso natin at ang pamumuhay natin. Tapos minsan hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Diba? Kaya, piliin natin unahin ang Diyos, piliin natin maging totoo tayo sa ating puso. Iluklok natin ang Diyos sa ating mga puso. Iluklok natin siya sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng ating pinaplano. Huwag lang natin pipiliin ang Diyos. Isasama natin ang Diyos. Dahil iniisip natin kapag kasama natin ang Diyos, ipapanalo niya tayo sa laban, pero mali naman ang ating puso. Hindi ganun ang Diyos. Hindi po natin maluloko ang Diyos. At kitang-kita po natin dito sa Samuel na ito. Sa 1 Samuel chapter 4. At kung sino man sa atin mga kapatid, diba? Diba tayo mga Kristiyano? Huwag natin iisipin na tayo Kristiyano. Hanggang ganun lang sa pagka-Kristiyano. Kasi ang Diyos alam niya ang lahat sa atin, lagi natin naririnig, walang maitatago sa Kanya. May maitago man tayo sa mga katabi natin, may maitago man tayo sa mga magulang natin, kung saan pa man. Makatago man tayo kahit man. Ang Diyos hindi wala tayong maitatago sa Kanya. Alam lahat niya ang lahat sa atin. Yung pagiging tapat hindi naman yung pagiging tapat lang sa pagbibigay ka. O, totoo yun, gusto ng Lord yun. Pero ang gusto ng Lord, maging tapat tayo sa lahat ng ating buhay. Hindi tayo basta na lang natin gagamitin ng Diyos sa paraang pansarili natin. Pero mali ang motibo natin. Dapat tayo, pag halimbawa, meron tayong hihingi sa Diyos, unahin natin ang Diyos, magsisi tayo sa ating mga pagkakamali, at ihingi natin sa Diyos na tayo patawarin bago tayo humingi sa Kanya. Hindi yung basta lang bara-bara hingi ka ng hingi. Yung katulad na sinabi ko, hindi po ang Diyos natin maluloko. Yung sabi mong hihingi ka lang, ibibigay na agad ng Diyos. Oo, ang Diyos ay mapagbigay. Kahit hindi pa nga ito nahingi, binibigay na niya Pero tayo makakaranas din minsan ng makikita din talaga natin kung sino siya sa buhay natin. Yung mga laban natin, hindi lahat natin niya mapapaglabanan. Magamat may pangako siya na kung tayo mananatili sa Kanya, lahat siya na yung bahala. Pero sa tamang puso. Pero kung mali yung puso natin, meron ka ng plano, gusto mo na, makamit mo yung plano mo yun, pero iiwanan mo siya, ibabaliwala mo siya, diba? Mas gusto mo itong makamit, ito muna. Dahil sa gusto mong makamit, gusto mong isama ang Diyos, pero mali yung iyong motibo. Gusto mo lamang siyang isama para manalo ka, na gusto mong makamit yung iyong minimite. Pero alam ng Diyos kung ano yung puso mo. Minsan, natakasan pa natin. Hindi naman tayo makakatakas sa Diyos. Kaya tandaan natin, mga kapatid, anuman yung laban natin, huwag natin gagawin ang Diyos ay parang anting-anting lang. May papanalo ka sa lahat ng laban. Wala pong ganun. Dahil ang Diyos ay banal. Hindi po natin yan maluloko. Kung tayo susunod sa Lord, at uunahin natin siya, doon nalulugod ang Diyos. At kita-kita naman natin sa mga Israel, diba?
mula sa kanilang pagsuway, hindi na sila natuto. Lagi silang natatalo sa labanan dahil sa pagsuway nila, dahil sa kasalanan nila sa Diyos. At gayon din tayo, nung hindi man natin nakikita, hindi naman natin ginagawa, pero minsan nagkakaroon tayo ng pagsuway sa Diyos. Sa ibang kaparaanan lang, sa iniisip natin, sa pinaplano natin, yung tunay nating pagsunod sa Diyos, yung tunay nating pagpapagamit sa Diyos, alam din ng Diyos yan, kung totoo tayo o hindi. Diba? Pinili ng Diyos ang mga Israelita para magmula sa kanila na ipakilala siya sa mga tao dito sa buong mundo. At ganoon din tayo. Pinili tayo ng Diyos para maipakilala natin siya sa ibang tao. At kung magmumula sa atin at ipakikita natin na nasa atin ang Diyos, makikita ng tao na nasa atin ang Diyos. Dapat nakikita sa atin ang Diyos. Dahil ang mga Israelita, tingnan mo ang nangyari sa mga Israelita. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakakilala sa Panginoon. Bagamat totoo yung ama na kanilang pinagsasambahan, pinikilala. Pinili sila ng Diyos Ama, ibinigay sa kanila yung salita para magmula sa kanila na maipakilala sa buong mundo yung tunay na Diyos. At tayo naman pinili ng Diyos para ipakilala sa buong hindi pa nakakakita sa pamamagitan natin maipakilala siya. Sana mga kapatid na makita sa atin, hindi naman sinabi ng Diyos, katulad niya, yung sinabi ng Diyos na tayo magpakabanal. Hindi natin magagawang tayo totally banal. Pero nagsisikap tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. Ano man yung ating gawin, nagkakamali man tayo, kaya nagpupumili tayong sumiksik sa Kanya. Hanapin natin yung kalooban niya. Huwag tayong gumaya sa mga Israelita na mula pa noon, sinabihan na sila na kung kayo susunod sa akin at susundin ninyo ang aking tipan, mananalo kayo at akong bahala sa inyo. Diba? Pero hindi sila. At ganoon din tayo. Kung tayo susunod at makikita sa buhay natin, ang tunay na Diyos sa buhay natin, at uunahin ninyo, ako ang bahala sa inyo, ipaglalaban ko kayo. Pero kung mali yung motibo natin, hindi tayo mananalo. Hindi natin maluloko ang Diyos. Kaya mga kapatid, sana yung pagdadala natin ng pangalan ng Diyos ay hindi lamang dahil sa tayo na sabing tayo Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay makikita sa buhay natin yung maraming kaparaan ng pagbabago. Amen. Sa kilos, sa pananalita, sa dating gawa, diba? Lahat yung pagsunod. Kaya huwag natin lapastanganin yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin maluloko ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay banal at tapat siya sa mga taong tapat din sa Kanya. Hindi natin siya maluloko. Yun ang tandaan natin. Kung tayo noon ay sumasamba sa hindi tunay na Diyos, yung pwede pa natin lukuhin. No? Pero ang Diyos natin sinasamba ay tunay na Diyos. Hindi natin siya maluloko. At katulad ng sinabi ko, hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kalawalatian, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang glory sa mga tao hindi tapat sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Diyos na siya Hindi niya ibababa ang kanyang sarili na ikaw, niloloko mo siya, ibibigay niya sa iyo kanyang glory. No. Sana mag-sit-in sa ating mga isip. No? Na ang Diyos ay hindi natin kalulok. Bawat ang Diyos ay mapagmahal. Diba? Minahal na tayo kahit hindi tayo pamahal-mahal. Pero sa kabila ng pagmamahal natin, pagmamahal niya sa atin, suklian din naman natin ng tunay na pagmamahal. Hindi yung tayo parang niluloko natin siya. Diba? Katulad ng mga nag-aaral dito, sasabi dito sa Tajen, i-offer natin yung the best para sa Panginoon.
Oo, naibigay niya namin the best para sa Panginoon. Hindi nga yan lukot-lukot, okay nga yan, hindi nga yan puro. Pero yung puso mo naman, totoo. Di ba? Hindi lang sa bagay na nakikita. Ikaw at ang Diyos, at yung lumalabas sa katawan mo, ang lumalabas sa bibig mo, ang lumalabas sa puso mo, yun ang gusto mo. Ang unahin siya, paralan siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Mananalo tayo sa labanan kung lagi natin pipiliin at isasama ang Diyos para mamuna sa atin. Huwag natin ilagay ang Diyos para maging anting-anting lang natin. Amen? Kaya mga kapatid, dapat talaga na ilagay natin sa ating mga puso, isip na hindi tayo naglilingkod sa Diyos na di totoo. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na gumawa ng mga buhay natin. Nagbigay ng buhay sa atin, nagbigay ng hininga sa atin. Yun ang tunay na Diyos natin. No? Kaya ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi siya dapat lutuhan. Amen? Lagi natin isama ang Diyos sa lahat ng ating laban. Huwag nating baliwalain ang Diyos, mga kapatid, na ating lang iisipin, na ating isasama ang Panginoon dahil meron tayong maling ambisyon o motibo para sa ating pansarili. Hindi natin maluluko ang Diyos, mga kapatid. Maging tapat po tayo sa Kanya upang tayo Kanyang pagpalain. Amen? Narinig ko na ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan. Ang sino mang maniniwala sa mabuting balita ito ay maliligtas. Subalit bago natin wala ang mabuting balita, sinangalan na natin nilala sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, lahat ng tao ay makasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang unang tao sa kasalanan ay nagawa ng kasalanan dahil sa pagkakaluwa ng sabi ng Diyos sa Diyos ng Diyos ay huwag kainin. Kaya puno ng pagkanaman sa mga siyasni at isa. Sinuway nila ang gusto ng Diyos sa kanyang kasalanan. Dahil lahat ng tao ay nakakataon at lahat ay may kasalanan sa kasalanan. Kaya dapat natibayan ang kanyang kasalanan. Una, ang pagkatapat ay susan ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay may takot, ikaw ay makasalanan. Dalawa, ang pagpupili sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay namumuli, ikaw ay makasalanan. Ikatlo, ang mga karakan ay susan ng kasalanan. Kaya kung pagpili sa ilog sa iyo, ikaw ay makasalanan. Kaapat, ang mga ay susan ng kasalanan. Sa sumamatay pagdating ng panahon. Ang tamang kasalanan ay nagtatakal sa kumakain dahil sa katakot sa pagbuhay at gamuhi ang at inatakot ang kasalanan sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, ang impyerno ay lugar ng gamit sa kanisan na siya ng dalawa na nakakalabas pa. Ito ang destinasyon ng tamang kasalanan, kaya tulad ng natakot sa impyerno para sa walang hanggang. Paano tayo makakaliwas sa ganitong destinasyon? Una sa lahat, ang ating mga kasalanan ay dapat ang patawad dahil ang kapela ng kasalanan ay kamalayan. Ay kailangan matay para sa ating mga kasalanan sa kasalanan ng patawad. Subalit ay tayo ng malaki na ba? Walang pwedeng umatay sa atin kung tayo ay maliligtas dahil ng tao ng kasalanan. Kaya sa Jesus ay kalipin sa hindi niya nilakay na dyan. At kay kananak na matulog, walang balang sa kasalanan. Pinag-iisip sa makita ng pinangat sa Panginoon ni Maria. Siya ay pinakasasama sa tumay para sa katawaran ng kasalanan.
Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord God, sa gabi ito, Panginoon, na kami ay nakarinig, Lord God, ng mayamang salita, Panginoong Diyos, na inihatid sa amin ng yung servant na si Pastor Amel. Thank you, Lord, for your reminder through your word tonight, Lord God, na kung minsan kami po ay dumarating sa time na lumalakad kami mag-isa, Panginoon, na may maling motibo, Panginoon, na aming puso, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos. Lord, don't let us, Lord God, like the Israelites during the time of Prophet Samuel, Lord God, na mali ang kanilang motibo, Panginoon, para manalo sa lahat ng Lord. But tulungan mo kami sa aming mga laban, Panginoon. Kami ay susunod sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na kami ay may pag-asa, may katagumpayan, at higit sa lahat, may kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat sa gabi nito, Panginoon, dahil dinala mo kami, Panginoong Diyos, sa lugar na ito na hindi aksidente, Panginoon, dahil sa mga reminder, Lord God, ng iyong salita sa gabi nito, Panginoon, ay hindi masasayang sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi po sana, Panginoon, na narinig lang po namin ang mga salitang ito, Panginoon, bagkus lakaran po namin, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon. Lord, yes, Lord, pag dumating man ang time na kami ay haharap sa mga laban na matitindi, Panginoon, pagsubok na matitindi, Panginoon. Samahan mo kami, O Lord. Patatagin mo kami, Panginoon. At kami, Panginoon, ay kakapit lamang sa iyo, Panginoon Diyos. Dahil ikaw naman po ang nangako, Panginoon, na napagtagumpayan mo na ang so ang laban po namin ay laban mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa gabi nito. At samahan mo kami hanggang matapos ang gawain nito, Panginoon. At alam po namin na ang bawat isa, Panginoon, ay nabusog ng iyong banal na salita sa loob. Uuwi po kami na tahimik sa aming mga trabaho, sa aming mga anak, sa aming mga bahay, Panginoon. Muli, Panginoon, dalhin mo kami sa lugar na ito sa susunod na Sabado, Panginoon Diyos, na may saya, Panginoon Diyos, na may tunay na motibo, Panginoon Diyos, ang aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Alipin at palaksinawa kayo ng ating Panginoon Jesucristo at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos at siyang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At naway bigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag, maisagawa ang lahat ng mabuti. At natin magsabi na, Amen. Amen. Announcement po mga kapatid. Again, yung So Batch 35, open na po siya for March 15. So sa mga gusto pong mag-aral ng salita ng Diyos, again, sa mga nakaka-online, pwede po kayong sumali. Hindi lang po, kahit outsider, pwede pong mag-aral ng school of workers. So March 15, this is Batch 35. And let's continue praying for one another. Patuloy tayong manalangin, especially na makapagdala tayo ng mga kakilala natin, na mga new people or new faces dito sa churches natin. And let's include yung ating Win Israel churches sa mga panalangin natin every day, sa mga devotion natin. Let's include our church na lumago siya in Christ Jesus. Amen? And patuloy rin po tayo na manalangin para sa Israel hanggat hindi, sabi nga ni Pastor Uli kanina, hindi ito natatapos. So it means, ang calling natin as a Christian, hindi tayo matatapos ng pananalangin para sa Israel, sa bansang Israel, na makakilala sila sa totoong may kapayapaan, that is Jesus, the Prince of Peace. So let's include them sa mga devotion prayer
natin na hindi natin siya makalimutan, lagi natin siyang i-include. And salvation for sa mga kaibigan, sa mga pamilya, and sa mga kakilala. Amen. Amen. Let's stand up po for our hymn. Hallelujah.